impact o wala siyang epekto. Siyempre, mabuting epekto sa ibang buhay. Okay, sabi naman ni Steve Jobs, make a dent in the world. Okay, gumawa ka lang ng kahit konting, ano ba ang dent? Parang UP, di ba? Ha? Parang gano'n. UP, dent mo, mayroong konting, ibig sabihin may nangyari, dumating ka dito sa mundo, umalis ka dito sa mundo, pero may pagkakaiba. Gumawa ka ng pagkakaiba. Di ba? Yung buhay mo ay naging pagkakaiba sa mundo. Hindi siya naging katulad ng lahat, na para bang dumating tapos nawala. Kasi parang singaw lang daw yung buhay natin dito. Walang kasiguraduhan na mahaba siya na 100 years or 200 years yung buhay natin. Obviously, hindi. Diba? Pero ano ang magiging epekto ng oras na meron ka na inilagay mo dito? Sabi ng iba, legacy yung pinag-uusapan natin. Yung impact yung pinag-uusapan natin. Ano yung may iiwan mo? Hindi yung bakas lang. Okay? Ano yung may iiwan mo na kakaiba? Pagkakaiba, being a spirit-filled. Sabi dito sa Ephesians 5 verse 18, kasi hango dito yung pinag-uusapan natin at i-discuss natin kung bakit. Sabi dito ni Apostle Paul, do not get drunk with wine. Huwag kuminom ng alak, for that is debauchery. Okay, meron daw excess or kaguluhan o kasiraan doon. Okay? But be filled with the Spirit. Kaya lang sinabi niya to, at ang grammar dito ay utos siya, pautos. Okay? Yung sinabi niya ikaw ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Kaya lang sinabi niya ito nung yung Ephesians ay church na. Filled na sila ng Holy Spirit. Alam natin kung paano sila unang na-filled ng Holy Spirit noong Acts 19. Doon sila unang nagsimula. Kasi doon nagsimula yung church ng Ephesus sa ministry ni Apostle Paul. Sila ay nabaptize ng water, sila ay nakareceive ng Holy Spirit. Pero dito sinasabi niya ulit, kayo ay mapuspos ng Holy Spirit. At merong iba't ibang mga idea, yung mga churches at mga Bible teachers tungkol dito. Sinasabi nila na, pwede tayo ma-fill ng Holy Spirit paulit-ulit. Dumating yung katuruan o doctrine na second blessing sa mga Pentecostals or second stage ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Second stage pneumatology ang tawag nila. Yung iba naman na born again, ang sabi nila ay, dalawa yung stage ng pagtanggap kasi ng Holy Spirit. Nandun yung indwelling, tapos infilling. Ikaw ay tatahanan ng Espiritu, tapos ikaw ay pupuspusin niya. Kaya lang ang problema ay, yung praise na be filled with the Holy Spirit after ng yung isang Christian o mga Christian ay makareceive ng Holy Spirit noong una, ay hindi lamang pangalawa yung infilling na sinasabi, kundi meron pa. Kaya nga, debatable siya eventually. So bakit merong pagtanggap ng Holy Spirit ulit? Merong ibig bang sabihin na ubos yung Holy Spirit? Kaya kinakailangan mo ng refill, katulad lang ng tubig, di ba? Bibili ka ulit ng refill kasi naubos eh. Nauubos pa natin yung Holy Spirit, di ba? Paano mo uubusin yung walang hanggan? Hindi mo maubos yung walang hanggan. Pero anong ibig sabihin nito, sa context kung saan siya pwede nating mabasa. Kasi meron binanggit dito na be filled with the Holy Spirit, pero meron din karanasan doon sa Acts na after ng Day of Pentecost, sila ay napipill ulit ng Spirit. At hindi lamang twice, kundi ilang beses. So anong ibig sabihin nito? Okay? Kung ito ay ipinag-uutos dito, at obviously by the Holy Spirit, yung guidance kay Apostle Paul, tayo din ay kinakailangan ma-fill ng Holy Spirit. Pero how? Paano? Di ba? Big sabihin, maulit natin ulit yung being filled with the Holy Spirit. Mababasa mo yung being filled with the Holy Spirit na praise nung itinatayo yung tabernacle nung time ni Moses. Okay, dun sa Exodus chapter 31 hanggang 35. Mababasa mo sila. Nung itinatayo ito, kinakailangan filled ng Holy Spirit yung mga manggagawa. Okay, yung gumawa ng mga kortina, gumawa ng mga muebles, ng mga furniture sa loob, etc. Silang lahat ay filled ng Holy Spirit. Okay, para makagawa sila, para madisenyohan nila yung tatahanan ng Panginoon dito sa lupa. Okay, yung mga prophets ay filled ng Holy Spirit. At pag napipill sila ng Holy Spirit, may mga nangyayari. At mamaya titingnan natin kung anong ibig sabihin. No? Pero ang pinaka-interesting na filled ng Holy Spirit na sinasabi ng Scripture sa yung pinakahuling prophet ng Old Testament, si John the Baptist.
Okay? Kasi siya ay filled ng Holy Spirit, sabi ng scriptures, doon pa lang sa tiyan ng nanay niya, meron pa lang gano'n. Okay? Meron ba ditong filled ng Holy Spirit bago siya lumabas? Nang sinapupunan, wala. Si John the Baptist lang yung mayroong privilege na ganyan. Okay? So, itong being filled with the Holy Spirit ay meron na dati. Okay? Pero anong pagkakaiba niya sa New Testament at sa sinasabi na patungkol sa mga Christian? Sa Acts 1 verse 8, alam na natin itong verse na to. But, titingnan natin ulit. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the end of the earth. At pag binabasa natin ito, sa maraming pagkakataon, palagi natin sinasabing tatanggap tayo ng Holy Spirit. Na yun naman yung sinasabi ng Scriptures. Kasi hindi magkahiwalay yung power at saka Holy Spirit. The Holy Spirit is power. Okay, so pag natanggap mo yung Holy Spirit, tatanggap ka ng power. Kaya lang, ang na-highlight ay yung Spirit. Minsan din yung power. Okay, kaya lang, yung power na nasa Holy Spirit ay gagawin niya tayong maging witnesses, sabi niya. At ito ay patungkol sa baptism ng Holy Spirit, by the way. Okay, kasi sa verse 4, yun yung binabanggit ni Jesus doon. Verse 4, verse 5. Bautismo na kayo sa tubig, pero babautismo kayo sa Espiritu Santo. Di na malalaunan pa. Okay? At yung tungkol sa Holy Spirit, marami siyang sinabi sa Acts 1 verse 4. Sabi niya, kinento ko na sa inyo ito dati, yung promise of the Father. Okay? So, yung receiving ng power dito at receiving ng Holy Spirit ay tungkol sa baptism ng Holy Spirit. Ayon din dun sa mga naunang mga verses. So, ito yung mga ginamit niyang mga kataga dito sa experience nito ng baptism ng Holy Spirit. Na si Jesus Christ lang yung makakagawa, walang ibang tao. Kaya kinakailangan niyang mabuhay ulit. Otherwise, kung hindi siya nag-resurrect, walang magpapabaptize ng Holy Spirit sa kahit kanino. Hindi natin mararanasan yung experience nito ng Holy Spirit na hindi nangyari noong unang panahon. By the way. Kasi ang baptism ng Holy Spirit ay nangyari lamang ito pagkatapos si Jesus Christ ay resurrect. Yes, pwede nga ma-infill ng Holy Spirit even before nung pagiging tao ni Jesus Christ, anak siya ni Maria. Okay, yung mga prophets, katulad ng sinasabi ko, yung workers sa tabernacle at iba pa. Pero hindi sila baptized ng Holy Spirit. Ano pagkakaiba ng baptism ng Holy Spirit? Kasi pag-uumpisa yun ng buhay ng mga tao na linisan dun sa kanilang mga kasalanan. Okay? Kaya kinakailangan mo muna mabaptismo sa tubig, paglilinis ng past, at kinakailangan mo mabaptize ng Espiritu Santo pag-uumpisa ng new. Tungkol ito sa kaligtasan kasi. Okay? So, kinakailangan maging klaro yan sa atin. Ilan yung baptism? Palaging isa lang yung baptism. At yung baptism ng Holy Spirit ay minsan lang. Tinawag din siya na pagtanggap ng Holy Spirit eventually sa Acts chapter 2 nung natanggap na nila yung baptism ng Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. Sabi, napuspos sila ng Holy Spirit. Pero I am being ahead of myself. So, kung sinabi niya makakatanggap kayo ng power pag natanggap niyo yung Espiritu Santo, anong mangyayari sa kanila? Hindi lamang tatanggap sila ng buhay, hindi lamang tatanggap sila ng kaligtasan, katulad ng sinasabi sa John 3, John chapter 7, at iba pang mga chapters nung ikinikento ito ni Jesus Christ before yung Acts. Pero, ang sinasabi niya dito, panghuli, kayo ay magiging witnesses ko pagkatapos yung makatanggap ng Holy Spirit. Okay? May impact kayong gagawin sa mundo. Hindi lamang darating yung Holy Spirit at magkakaroon ng impact yung Holy Spirit sa mga buhay ninyo. Pero, yung mga spirit-filled na tao, sila ay magkakaroon ng impact sa mundo na tinatahanan nila. You will be witnesses. Itong power na ito, okay, dynamic yung gagawin niya sa atin. Hindi lamang doctrine yung gagawin niyang klaro sa atin, pero bibigyan niya tayo ng dynamic na buhay. At yung dynamic na buhay ay dynamic witness natin na magagamit sa sanglibutan. Sabi niya, power to be witnesses. Okay, din yung Holy Spirit in Jerusalem, Judea, Samaria, and the end of the earth, the end of the world, or the end of time din siguro. Na ang ibig sabihin nito ay merong ripple effect, yung power. Kapag tinanggap siya ng isang tao dito, hindi pwedeng hindi maapektuhan yung susunod na nasa paligid niya. Okay? From Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo. Ripple effect. Okay? At nakikita mo yung ripple, kapag papatakan mo ng tubig, kukuha ka ng konting tubig, yung isang tubig, lalagyan ng tubig, makikita mo, parang parang nagkakaroon ng tremor, diba, naapektuhan yung paligid niya. Yun yung ibig sabihin nito. Hindi pwedeng nakatanggap ka ng power, tapos hindi maramdaman ng katabi mo. Hindi pwedeng filled ka
ng apoy na wala man lang maapektuhan. Masubukan na natin yun. Di ba? Kaya nga sabi, huwag mong hawakan yung kandila, huwag mong hawakan yung apoy kasi mainit siya eh. Okay? Kaya kapag nakareceive yung tao ng Holy Spirit tapos wala siyang effect sa paligid niya, anong nangyayari sa kanya? Di ba? Ano ang effect natin sa sanglibutan? Okay? Acts 2 verse 4, dito sila nakareceive ng Holy Spirit. Dito sila nabaptize ng Holy Spirit. They were all filled with the Holy Ghost. Okay? Filled sila ng Holy Spirit. Okay? Ano ang nangyari sa kanila? They began to speak with other tongues. So, merong nangyari sa kanila, ito yung effect sa kanila, ito yung impact sa kanila, at sila ay nagsimulang mag-manifest sa kanila yung feeling na ito. At may nangyari sa kanila. Acts 2:33, nung ini-elaborate ito ni Apostle Peter, being therefore exalted at the right hand of God. Itinaas na siya sa kanan ng Diyos, and having received from the Father the Holy Spirit, the promised Holy Spirit. He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. Sabi niya, siya ay nandun na nitias na sa kanang luklukan ng Diyos. Kaya nga, si Jesus Christ yun, nung umakyat na siya, kaya nga ibinigay na sa atin, natanggap na rin yung Espiritu Santo mula sa Ama. Yung pangakong ito. At ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. So, merong effect ito kapag siya ay dumadating. Yung Holy Spirit. Hindi siya yung baptism ng Holy Spirit, yung pagtanggap ng Holy Spirit. Okay? Ito yung initial na pagtanggap. Ito yung baptism ng Holy Spirit. Okay? Huwag natin kalilimutan. Ang baptism ay feeling of the Holy Spirit din siya. Pero yung successive na infilling ng Holy Spirit, ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung pag-uusapan natin. Yung baptism ng Holy Spirit ay pagpuspos din ng Spirit siya. Actually, yun yung initial. Okay? Hindi mo na mauulit yung baptism. Kasi once nga lang yung baptism. At merong effect yun. May nakikita at maririnig yung mga tao sa paligid. Speaking in tongues yun. Hindi pwedeng hindi. Okay? Kaya lang, ang pag-uusapan natin ay ano yung effect naman nung successive. Kasi may successive. Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, marireveal ng Holy Spirit. Sa Acts 2 verse 17, nag-quote si Apostle Peter dito ng tungkol dun sa nangyayari sa kanila nung sila ay nag-speaking in tongues on day of Pentecost dahil sila ay baptized ng Holy Spirit, filled ng Holy Spirit, nakareceive ng Holy Spirit. In the last days, sabi niya, it shall be, God declares that I will pour out my Spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. So, may mangyayari sa kanila. Obviously, meron pa siyang seeing visions dyan and dreaming dreams. Kaya lang, they will prophesy. Kasi ito yung initial na nangyayari. Actually, ito yung traditional na nangyayari kapag ikaw ay napipil ng Holy Spirit ng God sa Old Testament. Nung time ni Joel. At before or after nung time ni Joel. Kapag prophet ka, you will prophesy kapag ikaw ay napipil ng Holy Spirit. Ito yung usual na nangyayari sa kanila. Hindi pwedeng nakakatanggap ka ng Holy Spirit tapos walang nangyayari. Diba? Silent lang. Hindi pwedeng mangyari yun. Okay? They will prophesy as in the former times. Magpa-prophesy din yung mga tao na makakatanggap ng Holy Spirit. May mga tao na nakatanggap ng Holy Spirit noong Day of Pentecost. At ano yung sinasabi ng mga tao nung narinig nila yung speaking in tongues? Nagsasabi sila ng mga makakapangyarihan mga bagay. Yun yung sinabi sa Acts chapter 2. Okay? Nung time ni Cornelius naman, sabi nila, they are glorifying God. Paano nila nalaman yun? Kasi alam nila yung interpretation ng sinasabi nila. Hindi lamang siya blah blah, na katulad ng sinasabi ng mga hindi naniniwala sa speaking in tongues. Kasi kung ito ay lingwahe, meron siyang ibig sabihin kung kanino ito kung kanino ito mga lingwahe ito. Okay? Kung una mong marinig yung Tagalog at hindi ka Tagalog, iisip mo anong sinasabi nila. Pero merong ibig sabihin, no? Kahit na bababa. Kahit ganoon lang yung sinabi mo, puro bababa. Yun yung joke nun eh. Di ba? Puro bababa yung maririnig ng foreigner, pero iniisip niya, naglulukuhan lang sila, pero nagkaintindihan sila. Di ba? Bababa. Lingwahe yun eh. Okay? Lingwahe yun eh. Merong ibig sabihin siya. Kasi lingwahe siya. Okay? At yung speaking in tongues, merong ibig sabihin. At I'd like to believe na kung naiintindihan natin yung first speaking in tongues natin nung nabaptize tayo ng Holy Spirit, baka ma-amaze ka. Okay? Either this is thanking the Lord or magnifying the Lord or glorifying the Lord siguro. Okay? Or iba pa. Yun yung effect. Okay? Nung unang panahon at nung Day of Pentecost. Pero
Meron pang successive na infilling. Okay? Then Peter, sabi niya chapter 4 ito, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders. Nakaiba kasi, bakit mo sasabihin pa, Luke, kasi siya yung nagsusulat ng Acts, na Peter, filled with the Holy Spirit, redundant na yun. Uulitin mo lang yung information, kasi nasabi na, filled na sila ng Holy Spirit sa Acts chapter 2. Bakit sasabihin mo pang filled siya ng Holy Spirit? Di ba? State ngayon, spiritually. Siya ay puno ng Holy Spirit. So meron bang time na hindi siya filled? Meron bang time na 3/4? So 90% lang siyang filled or 10%? Pero sabi niya, filled with the Spirit, ano nangyari? Said to them. Okay? Said to them. Rulers of the people and elders. At wala siyang takot magsalita. Kasi siya ay filled. Nung una siya mapuspos ng Holy Spirit, nagsalita ulit siya. Pero, he could be prophesying or saying things about God. Okay? Sa kanyang speaking in tongues on day of Pentecost, for all we know. Pero nagsalita siya nung nakareceive siya ng Holy Spirit. They began to speak with tongues. Dito, filled siya with the Holy Spirit, pero, nagsasalita pa rin siya. Tapos, nangaral nga siya dyan, at may mga taong may nakita sa kanya habang nagsasalita siya. Now, when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Yung pangyayaring ito ay from dun sa chapter 3, kung saan si Peter at saka si John ay nagpagaling ng isang lumpo. Pupunta sila dun sa temple, tapos mayroong lumpo dun sa gilid. Tapos humingi siya ng barya, pero sabi niya, wala kami nun, pero bibigyan ka namin na kung ano yung meron kami. Pinagaling nila siya. Excuse me. Okay, thank you. Okay. At dahil doon ay nangaral siya, kasi mga tao naging interesado at nagtanong. Pero yung mga tao na nasa paligid, meron sila ibang nakikita kay Apostle Peter at kay John. Kasi may boldness sila. Meron silang tapang. Kasi long time ago, siguro nakita nila, hindi sila matatapang ng mga tao. Nagtakbuhan nga sila nung inaresto yung kanilang Panginoon. Okay? Pero pagkatapos sila makareceive ng Holy Spirit, nung sila ay nag-speaking in tongues, kakaiba na sila. So, ito yung nangyari. They saw, they perceived, they were astonished, they recognized. Merong something na nakita sila dito sa mga tao. At ito ay from dun sa verse na sinasabi sa verse 8, Peter being filled with the Holy Spirit at meron siyang katapangan. Napo-perceive, nare-recognize. Actually, naging dahilan para makitla, ma-astonish sila. Diba? Bumilib sila kay Peter. Tapos sabi nila, what shall we do with this men? Hindi natin sila mapatahimik, matatapang na sila. For that a notable sign has been performed through them is evident to all. The inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it. Hindi natin sila mapigilan. May notable sign. Nagpagaling sila, tapos meron kakaiba sa kanila. Nakikita ito ng mga tao. At undeniable ito. Okay? So kaya yung ibig sabihin ng ma-feel ka, ma-reveal ka ng Holy Spirit ulit, hindi lamang nag-speaking in tongues ka, kundi meron pang something na makikita sa iyo at maririnig sa iyo. At notable yun at undeniable yun sa ibang mga tao. Kasi meron kang pagkakaiba. Okay? Yung pagsasalita mo siguro, yung paggawa mo siguro. At yun yung gusto kong ipapansin sa inyo. Ito yung mga context ng mga verses na may laman na gano'n, na-feel sila ulit ng Holy Spirit. Tapos sabi niya, pagtatapos ng verse, anong chapter? And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and continued to speak the word of God with boldness. Ito yung infilling nila pagkatapos ng baptism ng Holy Spirit. Okay? Don't get me wrong, ang baptism ng Holy Spirit yun yung initial feeling ng Holy Spirit. Kasi sinabi yun sa Acts 2 verse 4. Pero ito yung successive feeling ng Holy Spirit. Hindi na sila nag-speaking in tongues para malaman yun.
Kundi nagsasalita pa rin sila. Ano na yung sinasabi nila? Ano na yung kanilang nagiging mensahe? Hindi na speaking in tongues na hindi naiintindihan ng mga tao. Nagkakaroon sila ng boldness to do. Nagkakaroon sila ng boldness to say, to speak up. Yun na yung nakikita kapag sila ay nag-feel ng Holy Spirit. Okay? Yun yung tingnan natin at pansinin natin. Kasi pwedeng gamitin ito ng mga tao hindi naniniwala sa speaking in tongues na yun yung evidence ng baptism. Sabihin nila, tingnan mo, nag-pray sila dyan, no? Na-feel sila, nag-speaking in tongues ba sila? Hindi. Okay? Hindi sila nag-speaking in tongues. Ito yung successive infilling. Okay? Kasi sila ay nag-speaking in tongues na nung una, pinapractice nila yung speaking in tongues. Undeniable din yun sa buhay nila. Yun yung sinasabi niya, Apostle Paul. Speak with tongues more than you know. Kasi siya din ay na-feel ng Holy Spirit nung unang panahon at nagpatuloy siyang feel. Kasi bakit? Hindi lang siya nag-speaking in tongues, kundi He is working. He is speaking. Okay? Gamit yung power na ito. Controlled siya ng power na ito at ginagawa na ito. They were all filled with the Holy Spirit. At ano nangyari sa kanila? They continued to speak the Word of God. Tila bagay ito yung nangyayari sa iyo. Meron kang abilidad na magsalita. Meron kang boldness na sabihin yung salita ng Panginoon. Hindi ka natatakot. Okay? Hindi ka natatakot. Kasi bakit? Hindi lang siya dumating na promise of life. Hindi lang siya dumating ng promise ng seal, ng buhay sa atin at ng kaligtasan ng Holy Spirit sa baptism niya. We will be witnesses. Tayo ay magsasalita sa kapakanan ng Panginoon, representing the Lord. Tayo ay gagawa as the body of the Lord na nagre-represent sa kanya sa sanglibutan. Acts 13 verse 9, But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. At ang kausap niyo dito ay yung magician. Itong tao ito, yung sorcerer. At nirebuke niya itong tao ito at napipis siya. Pero, bakit mo kinakailangan sabihin filled with the Holy Spirit? Okay? Kasi gusto ni Paul na sansalayan at nirebuke itong tao ito. Pero, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pwede lang sabihin, say, filled siya ng Holy Spirit, nag-tongues ba siya? Kasi minsan, ganun yung mga tao. Okay? Aabot sila sa ganun. Kunin nila yung mga verses katulad dito. Sabihin nila, filled siya ng Holy Spirit. Hindi sila speaking in tongues. Nya. Diba? So, totoo lang out of context yun. Okay? Kasi sabi ni Paul, I speak with tongues more than you all sa 1 Corinthians 14. Okay? Na ang sinasabi nito ay kapag filled ka ng Holy Spirit, ikaw ay sasansala ng kamalian. Ikaw ay magsasalita ng katotohanan. Ikaw ay gagawa ng mga makapangyarihan para sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin mo. At available sa atin itong feeling na ito, itong power na ito, nagagawa sa pamamagitan natin at magsasalita sa pamamagitan natin. At siya ay nandyan lang at hindi siya umaalis. Diba? Na ang sinasabi ng infilling ulit ay makikita yung ebidensya. Kasi dahil sa pagsasalita natin, dahil sa gagawin natin, na mga makakapangyarihan para sa Diyos natin. Naintindihan ba natin yun? The disciples were filled with joy. Okay? And with the Holy Spirit. Tingnan mo mabuti Sabi niya dyan, the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Pero sabihin nila, tingnan mo, filled ng Holy Spirit yung mga tao, pero walang speaking in tongues. Pero sinasabi niya, kapag filled ka ng Holy Spirit, ay filled ka din ng joy. Kasi ito yung bunga ng Espiritu, ito yung result ng Espiritu, ito yung undeniable na proof na mayroong Espiritu Santo sa isang tao. Magkakaroon siya ng bunga at isa sa mga bunga niya ay joy. At ano bakit may joy dyan? Kasi may nabuhay ulit dyan na tao. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? At sila ay filled with joy. Pero hindi lang joy yun ng pantao. Dahil sila ay puspos ng Holy Spirit. At iyon ay spiritual joy na nagagaling sa loob nila. Nagigets natin siya. Okay? Ephesians 5 verse 18. So anong context nito? Kasi na-experience ito ni Apostle Paul, yung infilling ulit o refill ng Holy Spirit. Pero ang ibig bang sabihin ay naubos yung Holy Spirit, bakit ka magpaparefill? Kasi ito'y lingwahe at limitado siya sa ganon na meaning. Kung iintindi natin na bakit sila na-fill ulit. Ibig sabihin, dumating yung time na naubos yung Holy Spirit sa kanila. Ganon ba yun? Diba? Paano yung mga kataga ni Jesus Christ na kapag dumating yung Holy Spirit, He will abide with you forever. Hindi na siya alis Paano mo ngayon makaka-qualify using yung meaning na
kapag na-reveal ka, meaning naubos yung Holy Spirit sa iyo. Nagigets natin. Okay? So, ganito natin sa iintindihin. Anong ibig sabihin nito? Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Okay? Merong dalawa na pinagko-contrast dito, being filled with wine and being filled with the Holy Spirit. Because if you drink wine, you are filled with wine. Diba? Kaya ngayon yung isa sa mga accusation nila nung Day of Pentecost, mga filled ng full of wine yung mga yan, nung nag-speaking in tongues sila. Kasi merong nangyari sa kanila kakaiba eh. Bigla sila nagsalita ng hindi mo maunawaan. Nakakita ka na ba ng lasing? Diba? Kaya minsan, meron siya natutunang konting Espanyol long time ago, ulit-ulitin niya yun. Okay. Meron ganun dati na matanda sa amin. Okay? Ilocano ako. At merong matanda doon. Nagagupit ko yun nung bata ako. Madali siyang maggupit kasi kukuha lang siya ng mangkok, gaganon niya. At yung tatay ko nandun, naghihintay. Galit na galit ako sa tatay ko kasi nakita ko yung Three Stooges eh. Di ba? At yung matanda na yun, tapos may sipon siya, gaganon siya, tapos hawakan niya ganyan, tapos nakikita ko ganyan yung kamay niya. Pag nalasing yun, konting alak lang nalalasing na siya, nagsasalita siya ng Spanish. Porque, na kayo, matataos. Ano porque? Ilocano ba yun? Spanish, di ba? At inisip mo, lalasing kasi siya eh. Nung Day of Pentecost, nung nag-speaking in tongues yung mga alagad, yun yung accusation ng mga tao. Lasing yung mga yan. May mangyayari sa'yo kapag lasing ka. Meron evident na litaw na mga bagay-bagay na mangyayari sa'yo na hindi nangyayari sa'yo otherwise. Di ba? Yun yung sinasabi ng verse na to. Hindi siya nakatutok dun sa yung pag-feel ng Holy Spirit na word, kundi nakatutok siya dun sa malalaman mo na kapag feel ka ng Holy Spirit dahil merong lalabas. Katulad lang ng, merong manifestation, katulad lang ng kapag feel ka ng wine, merong debauchery, may kasiraan, may kaguluhan. Yun yung mangyayari. Diba? Ganon din yung feel ng Holy Spirit, merong mangyayari. Okay? Anong nangyari nung una sila makareceive ng Holy Spirit sa baptism nila? They spoke with tongues. Yun yung maririnig mo at yun yung makikita mo. Yun yung nangyayari sa kanila. Anong nangyayari nung na-reveal sila ng Holy Spirit? May boldness doon. Mayroong joy doon. Mayroong pagsalita ng Word of God at ng Gospel nang hindi sila natatakot. At wala silang ganun dati. That is notable at that is undeniable, sabi nila. So anong ibig sabihin dito ni Apostle Paul na being filled with the Holy Spirit? Ano ang magiging tanda ng reveal ng Holy Spirit? Sabi niya sa susunod ng mga verses, at yun yung maganda kasi may susunod ng mga verses, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Hindi sinabing speaking in tongues, okay? Kundi magsasalita kayo sa inyong mga sarili o mag-uusap kayo sa pamamagitan ng mga awit, okay, ng mga salmo, ng mga himno at ng mga spiritual na mga awitin. Hindi lang yun. Tila baga, yung susunod ay, ang speaking to yourselves dyan sa mga version ng Bible, dito ay yung English Revised Version, sabi niya, encourage one another. Speaking to one another. English, yung ano to, yung ibang mga versions. Okay, in Psalms and hymns and spiritual songs. Na para bang, ang sinasabi niya, kapag ikaw ay fit or marireveal ng Holy Spirit, hindi ito yung baptism ng Holy Spirit na nangyayari sa iyo nung una, kundi ito yung revealing ng Holy Spirit. Kasi yung Ephesians, nabaptize na sila ng Holy Spirit at nangyari yun dun sa mga unang members, Acts 19. Parang kung ipapaalala yan para alam mo yung kanilang history. Dito, be filled with the Holy Spirit. Kapag nabil ka ng Holy Spirit ulit, ito yung tila baga mangyayari or magiging kaganapan. Speaking to one another, hindi na lamang fellowship ito, okay? Kundi sa Psalms. Anong Psalms yun? I'd like to believe na yun yung grupo ng mga awit ni David kasi meron na silang Old Testament dati at wala naman silang iba pang Bible dati kundi yung Old Testament lang. Share natin yung Psalms sa isa't isa. Makakita tayo ng encouragement doon sa mga awitin natin. Okay? Tila baga ganun yung sinasabi niya. Hindi lang yun. Kapag ikaw ay refilled ng Holy Spirit, you are singing and making melody. Hindi ka na lamang kumakanta at humming and making rhythms and melodies dahil yung kanta ay maganda, dahil yung lyrics ay maganda, kundi you are singing that to the Lord. Diba? Meron pagkakaiba yung kumakanta ka lang kaysa nag-worship ka habang kumakanta ka. Meron pagkakaiba yun.
Kasi makakalimutan mo yung kung saan ka nandoon. Makakalimutan mo yung kahit ikaw. Kapag kakanta ka to the Lord. Okay? May mga ganung pagkanta at pag-worship. Makakalimutan mo na nandito ka. Kasi nagkakaroon ka ng ibang focus. At dadalhin ka ng experience ng spirit or spiritual na pagkanta sa Panginoon. Dadalhin ka sa isang kalagayan na kakaiba. Hindi lamang to the Lord, pero sabi niya with your heart. You sing with your mouth. Diba? Bine-verbalize mo yung lyrics. Pero iba yung kumakanta ka kay Lord sa puso. Magkaiba yun. Pero sabi niya, kapag ikaw ay filled with the Holy Spirit, you can do this. Actually, you do this. Hindi lang yun, giving thanks. Ito yung mga outward manifestation ng revealing ng Holy Spirit. You are grateful. Kailan? Always. Sa anong mga bagay? For everything. Kakaiba yun. Diba? Kasi magpapasalamat ka sa mga bagay na okay. Magpapasalamat ka sa mga pagkakataon na komportable. Sa mga pagkakataon na ikaw ay answered. Sa mga pagkakataon na ikaw ay filled. Sa mga pagkakataon na ikaw ay healed. Pero sa mga pagkakataon na hindi, sa mga pagkakataon na wala kang peace, wala kang joy, wala at problematic ka, hindi ka magpapasalamat. Pero sabi niya, kapag filled ka ng Holy Spirit ulit, you are giving thanks. Always. And for everything. Nakaiba yun. Okay? To the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi lang yun, you are humble. Okay? You are submitting yourself to people. Hindi lang basta-basta, hindi yung magiging servant ka at alipin ka nila at sige, sabihin mo lahat, gagawin ko lahat. Pero sabi niya, submitting to one another out of reverence to Christ. Because of Christ. Diba? Ito yung papakinabangan natin. The manifestation niya. Hello, Nelson. Hello, Arnel. How are ya? Wala naman si Scott. Okay, nagtatawag yun ng mga bisita dito. Ano na, no? Orangers. Okay. So, magsisimula tayo ulit matuto ng English. So, ito yung makikita mo sa revealing ng Holy Spirit. You are speaking to one another, you are singing and making melody to the Lord, giving thanks sa God, sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Hindi tayo reklamador, hindi tayo complainers, hindi tayo doubters, okay? At yung relationship natin kakaiba. Itong submitting to one another, kapag susundan mo pa siya, wives to husbands, vice versa, yung amo sa kanyang alipin, etc. etc. Merong manifestation yung being filled ng Holy Spirit dito. Katulad lang na kapag ikaw ay nakainom at nalasing, merong manifestation yun. Merong manifestation yung paano sagutin yung katabi mo. Merong manifestation yung paano kang mag-react sa mga tao. Okay? Kapag lasing ka. Kapag ikaw ay refilled ng Holy Spirit. Kapag baptized ka ng Holy Spirit, hindi pa kaagad-agad makikita yung mga bagay na ito. Okay? Mag-speaking in tongues ka lang. Pero yung refilling ng Holy Spirit na successive after ma-receive mo yung baptism, meron na siyang manifestation sa buhay natin, sa reactions at actions natin sa mga nangyayari sa atin, sa tao, sa sanglibutan, sa kalagayan natin. Iba na siya. Doon mo makikita yung we are filled with the Holy Spirit talaga. Doon na lalabas yung bunga ng Espiritu, which is love. Kasi alam mo na kung paano tratuhin si God at ilagay sa kung saan siya talaga nararapat. At alam mo na kung paano tratuhin vertically yung mga tao. Okay? Or horizontally yung mga tao sa relationship mo sa baba. Okay? Yan yung sinasabi niya sa isang banda, in general. Ito yung effect ng pagtanggap ng Holy Spirit. Ito yung bunga niya, love. At may flavor yung love. Joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, etc. etc. Ganun ko siya naiintindihan. Otherwise, iisipin natin na kinakailangan natin mag-feel ulit ng Holy Spirit kasi nauubos yung Holy Spirit. Which is tantamount to being foolish kasi hindi mo pwedeng ubusin ng eternal. Di ba? At kung mauubos man yung presensya niya, muli, hindi tayo filled ng walang hanggan kung gano'n. At kasi sabi niya, kapag ma-receive mo siya, ay hindi na siya aalis. Okay? Sa Acts chapter 6, ito yung hinahanap na isa sa mga
factors o hinahanap na mga katangian sa mga gagamiting mga tao sa isang ministry dito. Okay? At sabi ni Apostle Paul, Peter, sorry, therefore brothers, speak out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. So, meron ng deaconess at deacons dito. Okay? Meron ng ibang ministry bukod sa apostleship. At yung mga taong ilalagay dito, si Nicanor, si Stephen, eventually, si Felipe, etc. Pipiliin sila na 7 na gagawin yung isang tungkulin. Sila ay mayroong mabuting record, pero hindi lang yun, sila ay puno ng Espiritu. Pero bakit sasabihin mo puno sila ng Spirit? Alam mo nang pildan sila ng Holy Spirit. No, lumalabas yung bunga ng Espiritu sa kanila. Overflowing na yung bunga ng Espiritu sa kanila. Sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pakikitungo, sa kanilang reactions. Okay? Kasi kailangan yun sa ministry. Okay? Yung ibig sabihin ng field ng Holy Spirit. Yung small actions na pwede siyang maka-apekto. Kailangan natin na gano'n. Kailangan natin ma-feel ng Holy Spirit ulit. Magsimula mag-manifest sa ating pagsasalita, sa ating pamumuhay, being witnesses, okay, para sa kapakanan ng kaligtasan ng iba dito sa church natin. Kapag ito ay mapapakinabangan natin, by the way, ito dito sa loob, pero mas higit sa labas. At magiging totoong witnesses tayo kasi hindi na lang tayo nagsasalita ng iba't ibang wika. Nagsasalita tayo ng mga salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo ng Panginoon, at nakikita rin sa atin yung buhay ng sinasalita natin Ebanghelyo. Kasi tayo magiging witnesses pag tumanggap tayo ng Holy Spirit. So, maging contagious tayo after this. Okay? Pagkatapos itong araw na ito, pagkatapos natin pag-usapan yung mga theories na ito, okay? Humawa tayo sa iba. Una sa lahat dito, at humawa tayo sa iba. Okay? Pakita natin na tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Kasi hindi natin papayagan yung mabubuting mga bunga nito na lalabas mula sa atin. Yan yung isa sa mga effects na mabuti ng Spirit-filled life. So magpapatuloy tayo mag-pray sa Panginoon. Huwag kayo may mag-speaking in tongues kasi hindi nyo kinakausap yung katabi nyo. Kinakausap nyo si Lord. Okay? Na-appreciate natin yung gift niya. Impact. O wala siyang epekto. Siyempre, mabuting epekto sa ibang buhay. Okay, sabi naman ni Steve Jobs,